Ika-19 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga gusali. At sa loob nito ay ang pagdarausan ng pagpupulong. At napatingin ang mga tao sa pintuan nang may nagsabing ang puno ng pamilya daw ay dumating na. At makikita si Lee Si-won at ang mga kasamahan niya. At ang mga tao sa pagpupulong ay agad na isinuntok ang kamao sa kanilang palad at yumuko na sinasabi na pagbati daw sa puno ng pamilya. At yumuko si Lee Si-won at sinabi sa kanila na salamat. Matagal na rin daw na ang isang lalaking kasama niya na may tatoo sa muka ay napatingin sa gilid. Na makikita itong seryosong nakatingin at nagtataka. Sa mga matatandang nakatingin sa kanila na may mga kakaibang mga ngiti. Na napasabi sa isip ang lalaking may tatoo sa muka na ano daw ito. Ang lugar na iyon daw lamang ang may kakaibang aura. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gyobum na puno ng pamilya. Ang kanyang upuan daw ay nang biglang napatingin si Lee Si-won nang may magsalita na medyo huli na daw sila. Na ito pala ay si Chairman Yang Gilnam. Na makikita ito na tumingin sa kanya. Na pinagmamasdan din siya ni Lee Si-won. At nagulat si Jenny nang makita niya si Kang Hae-ji sa lugar na sinasabi na ano daw ito. Bakit daw siya ay andito? Na nakatingin lang sa kanya si Kang Hae-ji habang napapalibutan ng mga alagad ni Chairman Yang. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kang Hae-ji na oho. Sinundan daw niya siya dahil sabi daw niya ito ay isang pagtitipon ng pamilya. Nasinigaw ni Jenny sa kanya na hoy. Alam daw ba niya kung anong klaseng pagtitipon ang ginagawa ng pamilya ng Sanwoo? Dagdag pa niya na ang pagtitipon daw ng pamilya ng Sanwoo ay mahigpit na inilaan para sa mga mahahalagang miyembro. Na nagtataka lang na nakatingin si Kang Hae-ji sa kanya. At sasabihin sana ni Kang Hae-ji na ang nangyari daw kasi ay nang hawakan siya sa balikat na tumingin sa gilid na sinabi na hindi daw ito maari, Mr. Na ito pala ay si Chairman Yang na sinasabi pa sa kanila na tinawag ang atensyon ng lahat at sinabi niya na nais daw niya ipakilala sa kanila si Kang Hae-ji. Ang pinakabagong miyembro daw ng pamilya Sanwoo. Na ikinagulat nito. At makikita ang mga tao na sinasabi na si Kang Hae-ji daw ay isang ordinaryong tao na hindi man lang daw alam ang pagkakaroon ng murim hanggang sa ilang linggo na ang nakalipas. Dagdag pa ng mga ito na ang isang ordinaryong tao daw na tulad niya ay naging bahagi ng pamilya Sanwoo na kinaiinggitan ng lahat ng murim ins. At kakaibang nakangiti si Chairman Yang na pinagmamasdan ni Kang Hae-ji na naiinis. Na sinabi pa ni Chairman Yang na paano daw nangyari yon. At pwede daw ba niyang sagutin yon? Puno ng pamilya. Na tumingin sa kanya si Lee Si-won. Na sinabi naman ni Kang Hae-ji kay Chairman Yang na sandali lang. Ano daw ba ang ginagawa niya ngayon? Na napatingin ito sa kanya. Na sinabi pa ni Kang Hae-ji sa kanya na kung kinidnap daw ba niya na naman siya. Na tumugon sa kanya si Chairman Yang na ano daw ang sinasabi niya. Na hinawakan muli ang balikat ni Kang Hae-ji na sinasabi nito na matagal na daw niyang pinagmamakaawa sa kanya ang imbitasyon. Na seryosong nakatingin si Kang Hae-ji. At ilang saglit pa ay hinawi niya ang kamay ni Chairman Yang sa kanyang balikat na sinabi niya sa kanya na seryoso. Tanggalin daw niya ang kamay niya sa kanya. At gagawa ng suntok si Kang Hae-ji na sinasabi pa niya na Mr. para saan daw niya siya dinala. Nang biglang hinawakan siya sa liig ng lalaking binalian niya ng kamay. Na sinabi sa kanya nito na manahimik daw siya. At huwag daw niyang hayaang mabali ang kanyang liig nitong pulso na binali niya. Na sinigaw ni Jenny na hoy. Ano daw ang ginagawa nila? Na sinabi ni Chairman Yang na ginamit daw ng puno ng pamilya ang Taewon Hwaldan, isang kayamanan daw ng kanyang pamilya, sa isang karaniwang tao at tinanggap siya bilang isang miyembro ng pamilya. At sa palagay daw niya, ito ay isang halimbawa ng kung gaano irresponsabli ang kasalukuyang puno ng pamilya. At itinaas ang sobre na sinabi pa niya na bilang tugon, siya daw at kasama ng mga miyembrong sumasang-ayon daw sa kanya. Ay hinihiling ang agarang pagbibitiw ng puno ng pamilya. Dagdag pa niya na kung hindi daw matutupad ang kahilingang ito, siya, ang mga sumasang-ayon ay aalis daw sa pamilyang ito. Na ikinagulat ng lahat habang tahimik lang si Lee Si-won na nakatayo. At pagkatapos ay sinigaw sa kanya ni Jenny na matandang Gilnam. Ano daw ang ginagawa niya? Makikita ang mga matanda na sinisigaw pa ni Jenny na ito daw ay isang dahilan lamang. Ang layunin niya daw ay pera, tama ba? Sinabi pa niya na sinusubukan niya lang daw tumakas kasama ang kayamanan ng angkan ng Sanwoo. At isang matanda ang idinuro siya at sinabi na tumahimik daw siya. Jenny.
At ano daw ang alam niya? At bakit daw siya ay napakabastos? Sinabi pa nito sa kanya na paano daw niya nagagawang guluhin ang matatanda. At sinabi sa kanya ng lalaking may tatoo sa muka na itigil na daw niya ang kagaguhan. At kung may sinuman daw dito na gustong itrato ni Jenny bilang matanda, magpakita daw siya. Na ikinagulat ni Jenny. Sinabi pa ng lalaking may tatoo sa muka na wawasakin daw niya silang lahat. Na makikita ang muka ng matanda na natatakot. Na sinabi pa nito na ano daw ang nangyayari sa walang hiyang to na napatingin ang kalbong matanda sa gilid ng may magsalita na itigil na daw nila yan. Na ito pala ay si Elder Kim na sinasabi sa kanila na hindi daw ba nila nakikita na nandito si Elder Min at siya. Humawak sa kanyang salamin na sinabi pa niya na oo, gusto niyo bang makita ang matandang ito na magalit? Na pinagpawisan si Kang Haji at ang dalawang lalaking may hawak sa kanya. Na habang naglabas ng matinding enerhiya si Elder Kim ay sinabi ni Kang Haji na ano. Ang akala daw niya mabait si Lolo pero bigla daw siyang naging ganito nakakatakot ngayon. At napatingin si Kang Haji sa kanyang gilid na sinasabi ni chairman niyang napatawad, Elder Kim. At yumuko ito na sinabi pa niya na ayaw daw sana niyang maging bastos sa harap ng iba pang mga elder, ngunit naglakas loob siyang gawin ito dahil maraming miyembro daw ng pamilya ang gumawa ng kontrata. Na makikita na nakatingin sina Elder Min at Elder Kim sa kanya. At pagkatapos ay sinabi ni Elder Min sa kanya na sige okay. Gayunpaman daw, tingnan niya na lang daw yan. Ang dami ng tao na nakapirma dyan. At sinabi pa ni Elder Min na patawad. Kahit na daw siya ay isang elder, siya daw ay pwede ring mapahamak. At itinaas ni chairman niyang ang sobri na sinasabi nito na ito daw ay isang problema sa pagitan ng puno ng pamilya at sa kanya. Nangangahulugan daw ito, ang tanging tao na maaaring makakita nito ay ang puno ng pamilya. Dagdag pa niya na malinaw daw naman na nagkaroon sila ng kondisyon na isusuko niya ang kanyang posisyon bilang puno ng pamilya. Na makikita lang si Lee Si-won na nakatingin sa kanya at walang masabi. Na napahawak si Elder Min sa kanyang balbas na napasabi na isang hindi kilalang kontrata ha. At makikita ang mata nito mula sa ilalim ng salamin niya na sinasabi pa niya na kawili-wili. At kung gusto daw niyang makita ang kontrata na may pangalan niya dito, bababa na daw siya sa kanyang posisyon. At napasabi si chairman niyang na nakapikit na ngunit, sa kabaligtaran, karamihan daw sa mga tao dito ay maaaring pumirma na nito. Na napasigaw si Jenny na seryoso. Tigilan na daw niya ang pagsasabi ng walang kwenta. At iyon daw ay hindi maaari. Na sinabi pa ni chairman niyang na kahit anuman daw ang desisyon ng puno ng pamilya. Ito daw ay hindi mahalaga. Binigyan niya lang daw ang puno ng pamilya ng pagkakataon na tuparin ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Na makikita ang muka ni Jenny na naiinis. At tumingin kay Lee Si-won si chairman niyang na sinabi pa nito na ngayon, mangyari na, pumili na daw siya. Kung tatanggapin daw ba niya ang kanilang mungkahi, o papayagan daw ba niyang umalis ang lahat mula sa angkan ng Sanwo at maiiwan siyang mag-isa. Na seryoso lamang nakatingin si Lee Si-won sa kanya na walang masabi. Na makikita ang muka ni chairman niyang na nakangiti habang ito ay nakatingin sa kanya. At nag-aalalang nakatingin si Kang Haji kay Lee Si-won at napasabi sa kanyang isip na si Won Hyung. Makikita ang mata ni chairman niyang na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung tapos na daw ba siyang magsalita. Habang papalapit sa kanya si Lee Si-won ay sinasabi pa niya na sige, itigil na daw nila ito at magtungo sa punto. Na nakangiting sinabi sa kanya ni chairman niyang na hindi daw niya alam ang sinasabi niya. At bigla ang lamisa na may mga laman na mga pagkain ay sinipa ni Lee Si-won na lumipad sa ere. Na ikinagulat ni Jenny at ang taong may tato sa muka. Pati na rin si Kang Haji at ang naghahawak sa kanya. Samantalang nakatingin lang si chairman niyang kay Lee Si-won. At napanganga rin si Gyobom. Samantalang ang mahabang buhok na nakasalamin ay seryosong nakatingin. Na makikita si Lee Si-won na ang lamesa ay nasa kanyang itaas. At biglang tinira ni Lee Si-won ito ng enerhiya. Na makikita ang lamesa muli sa kanyang itaas na tinira niya muli ito ng enerhiya niya. Na ikinagulat ni Kang Haji pati na ang dalawang lalaki na humahawak sa kanya. At pagkatapos ay bumagsak ng pera-peraso ang lamesa sa likod ni Lee Si-won na nakatayo lamang. At napasabi ang mga matanda na yon daw ba ay ang Twin Dragons Martial Arts. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na hindi daw ba't dapat ayusin ng mga tao ng Murim ang bagay na ito sa paraan ng Murim. Na makikita ang mga tao ay nagbulungan na sinasabi ng mga ito na mula kailan pa daw natutunan ng puno ng pamilya ang Twin Dragons Martial Arts.
Na sinabi naman ng ibang grupo na wala daw namang maraming miyembro ng pamilya na kayang gamitin ang martial arts na yon. Na naririnig ito ni Chairman Yang habang nakatingin kay Lee Si-won. Na makikita ang bibig nito na sinabi sa kanya na huwag daw niyang sabihing iniisip niyang lumaban sa kanya. At lumingon si Lee Si-won na sinasabi nito na elders. Na tumingin ang mga ito sa kanya na sinasabi pa niya na nais daw niyang maging saksi sila sa labanan na ito. At sinabi ni Lee Si-won, kay Chairman Yang na kung manalo daw siya, si Chairman Yang at ang iba pang nasa listahan ay tatanggalin daw niya ayon sa kanyang kagustuhan. Na napasabi si Elder Kim kay Elder Nim na hindi daw ba dapat nila itong pigilan. Siya daw ay makikipaglaban kay Gilnam. Na sinabi pa niya na may pagalinlangan na kahit pa daw siya ang puno ng pamilya. Na walang masabi si Elder Min at pagkatapos habang makikita ang muka ni Elder Kim ay sinabi ni Elder Min na ito daw ay huli na. Na makikita si Lee Si-won na sinabi pa niya na paano daw niya pipigilan ang laban na inihayag na ng puno ng pamilya sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, matagal ng krisis na kailangan niyang pagtagumpayan ito. Sinabi pa ni Elder Min na sige, itigil na nila ito at magtungo na sa punto. Na tinanong si Chairman Yang na paano daw siya. Na iniabot niya ang sobre sa kanyang alagad. Na naglakad papunta kay Lee Si-won na sinasabi nito na naiintindihan daw niya. At kung sumasang-ayon daw ang elder, gagawin daw nila ito. At sigurado daw siyang pagsisisihan niya ito. Habang hawak ng mga alagad ni Chairman Yang si Kang Haji, ay sinabi nito sa kanyang isip na si Siwon Hyung. Daw ba ay makikipaglaban siya sa Mr. na yon? Kung gayon, makikita daw ba niya ang isang laban na tulad noon? At napatingin si Kang Haji nang mapakinggan niya na may tumatawa. At nakita niya ang mga matanda na sinasabi na nahulog daw siya sa bitad. Tama daw ang sinabi ni Chairman Yang. Na sinabi naman ng matandang kalbo na hindi daw siya makapaniwala na siya mismo ang papasok sa apoy. Na sinasabi naman ng isang matanda sa gilid na paano daw nagkalakas loob ang isang bata tulad niya na hamunin si Chairman Yang sa isang duelo. Na sinabi kay Kang Haji nang humawak sa kanya na gusto daw ba niyang tumaya kung gaano katagal tatagal ang puno ng pamilya natin. Na naiinis na tumingin sa kanya si Kang Haji. At pagkatapos ay tumingin si Kang Haji sa mga matanda at sinabi sa isip na ano ang meron sa mga tao doon. Parang inaakala daw nilang talo na. Agad si Siwon Hyung sa laban. At nagulat si Kang Haji habang hawak siya ng lalaki. Nang makita niya si Lee Si-won ay napaatras sa sagupaan nila ni Chairman Yang. Habang paatras ito ay sinabi sa kanya ni Chairman Yang na tulad daw sa inaasahan. Na mabilis na nakalapit ito sa kanya na sinasabi na siya daw ay napakabagal. Na makikita na iniwasan niya ang baston na tatama sana sa kanya. Na ikinagulat ni Chairman Yang na napasabi sa kanyang isip na yon daw ay naiwasan niya. Na lumingon sa kanyang likod si Lee Si-won na mabilis na sinipa niya ito na nagawang maharangan niya ng kanyang gamit na baston. Ngunit sa lakas ng pagsipa ni Lee Si-won ay napaatras ito ng malayo. Na ito ay nagulat na napasabi sa kanyang isip na nagbago na rin daw ang mga galaw niya. Habang nakatingin ito sa kanya ay sinabi ni Lee Si-won na mag-ingat daw siya. Chairman Yang. Dahil seseryosohin daw niya ang laban na ito. Na sinabi niya habang naglalabas ng enerhiya. Na tumingin lang sa kanya si Chairman Yang ng seryoso. Habang nakatayo ito ay umuusok ang kanyang mga paa na sinasabi na ganoon daw ba. Mabuti daw naman. Na nagugulat sa kanyang nakikita si Kang Haji. Na sinabi pa ni Chairman Yang habang hawak ang baston na dapat daw niyang painitin ang katawan niya. Dahil matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakipaglaban. At dito na po nagtatapos ang ika-19 na kabanata. Ika-20 kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na nakalapit si Chairman Yang sa kanya na sinasabi nito na siya daw ay napakabagal. Na makikita na iniwasan niya ang baston na tatama sana sa kanya. Na ikinagulat ni Chairman Yang na napasabi sa kanyang isip na yon daw ay naiwasan niya. Na lumingon sa kanyang likod si Lee Si-won na mabilis na sinipa niya ito na nagawang maharangan niya ng kanyang gamit na baston. Ngunit sa lakas ng pagsipa ni Lee Si-won ay napaatras ito ng malayo. Na ito ay nagulat na napasabi sa kanyang isip na nagbago na rin daw ang mga galaw niya. Habang nakatingin ito sa kanya ay sinabi ni Lee Si-won na mag-ingat daw siya, Chairman Yang. Dahil seseryosohin daw niya ito at ilalabas daw niya ang lahat. Na sinabi niya habang naglalabas ng enerhiya. Na tumingin lang sa kanya si Chairman Yang ng seryoso.
Habang nakatayo ito ay umuusok ang kanyang mga paa na sinasabi na ganoon daw ba. Mabuti daw naman. Na nagugulat sa kanyang nakikita si Kang Heji. Na sinabi pa ni Chairman Yang habang hawak ang baston na dapat daw niyang painitin ang katawan niya. Dahil matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakipaglaban. At pagkatapos ay makikita ang dalawa na ang mga paa ni Chairman Yang ay naglalabas ng malakas na hangin. Na ikinagulat ng kampo ni Lee Si-won. Habang seryosong mga nanunood ang mga matatanda sa kanila. At tumingin sa kanya si Lee Si-won na tumingin din sa kanya si Chairman Yang. Na napasabi naman si Kang Heji sa kanyang isip na yung Mr. Parang may nagbago daw sa kanya. Habang nakatingin si Lee Si-won kay Chairman Yang ay sinabi nito sa kanyang isip na magsisimula na daw siya sa wakas. Na naaalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Gyubom na nung bata pa daw si Chairman Yang, siya daw ay isang master na inaasahang malalampasan ang mga inaasahan. Pagkatapos daw ng aksidente na nagdulot ng pagkawala ng kanyang paa, mas binigyan daw niya ng pansin ang negosyo kaysa sa martial arts. Sinabi pa niya habang umiinom si Lee Si-won na. Pero ang kanyang mga kasanayan sa martial arts na gumagamit ng baton at bakal na paa ay hindi dapat minamaliit. At sinabi naman sa kanya ni Lee Si-won na yung bakal na paa na daw ba yon? Na ang tinutukoy daw ba niya ay ang kanyang prosthetic leg. At tumugon sa kanya si Gyubom na oo, hindi pa daw ba niya nakikita kung gaano siya kabilis kapag gumagamit ng kinggong. Dagdag pa niya na kung ganap niyang pinagana ang bakal na paa. Na biglang makikita ang muka ni Kang Heji na nagugulat. Pati na si Jenny na napanganga sa kanyang nakikita. At makikita rin sina Elder Kim at Elder Min na seryosong nanunood sa laban na walang masabi. At napatingin sa kanyang gilid si Lee Si-won nang bahagya siyang matamaan. Na makikita na mabilis niyang naiwasan ang ginawang atake ni Chairman Yang. Na naaalala pa niya ang mga sinabi sa kanya ni Gyubom na. Makikita daw niya kung paano gumagalaw ang katawan niya ng ilang beses na mas mabilis kaysa doon. Dagdag pa nito na tandaan daw ito. Ang bagay na kailangan niyang mas pagbantayan. Na nagulat si Lee Si-won nang may maramdaman siya sa likod. Na naaalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Gyubom na isang baston na lumilipad patungo sa kanya mula sa kung saan man. Ang isang hampas mula sa kanyang baton. At ang labanan ay patuloy pa rin na sila ay napunta na sa sulok. Sinabi pa ni Gyubom sa kanya na ang Chui Sujang ni Chairman Yang ay minsan daw ay parang isang bakal na pamalo. Minsan parang kawit, minsan parang espada na nakatutok sa kalaban. Sinabi pa sa kanya ni Gyubom na itinaas ang dalawang daliri na ang anggulo at bilis ng Chui Sujang. Kung wala daw siyang pangkontra para sa dalawang iyon, may posibilidad na manalo si Chairman Yang. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na seryoso. Na napanganga si Kang Heji nang makita niya si Chairman Yang na mabilis na sumusugod na napasabi sa kanyang isip na yung Mr. na yon, ayos daw ba ang mga paa niya? At paano siya naging ganoon kabilis? At napalingon siya sa kanyang gilid nang may magsalita na mukhang plano. Daw ni Chairman Yang natapusin ito agad. Na makikita ang mga matanda na kakaibang nakangiti na sinasabi pa ng nakasalaming matanda na nakikita daw niya kung gaano kaaga niyang ginamit ang Chui Sujang niya. Na sinabi naman ng kalbong matanda na ano daw nga ba ang silbi ng pagpapahaba pa ng laban na ito? Na sinabi naman ng matanda sa sulok na tama daw siya. Tapusin na nila ito at magparty pagkatapos. Na naiinis na pinagmamasdan ni Kang Heji ang mga matanda na sinasabi sa kanyang isip na ang mga taong iyon daw ay talagang nakakairita. At napatingin si Kang Heji sa labanan ng malakas na bumawi ng sipa si Lee Si-won kay Chairman Yang. Na makikita ang tuwa sa muka ni Kang Heji. Na makikita si Lee Si-won ay lumiliwanag ang mga mata habang patuloy sa pagsuntok. Na sinasabi sa kanyang isip ni Chairman Yang na nakakagulat. Na patuloy siyang sumusuntok ni Lee Si-won. Na habang umaatras ay sinasabi pa niya sa kanyang isip na nagpapahinga daw ba siya hanggang masanay siya sa bilis niya. Sinabi pa niya sa isip habang sinipa siya ni Lee Si-won na plano daw ba niyang umatake kapag may nakita siyang pagkakataon. Na makikita ang paa ni Lee Si-won na hinarang ng baston ni Chairman Yang na sinasabi pa nito sa isip na magaling daw siya para sa kanyang edad. Nang biglang nagulat si Lee Si-won na napabaligtad siya na napatapon sa air. Gawa ni Chairman Yang na pinagmamasdan niya ito na sinasabi sa kanyang isip na. Pero hindi daw niya dapat isipin na madali siyang kalaban. At mula sa ere ay tumingin siya sa baba at pagkatapos ay tumungtong sa haligi na mabilis sanang babalik.
Ngunit nagulat siya nang malapit na sa kanya si Chairman Yang, na nakatutok na sa kanya ang baston nito, na isang boses ang maririnig na sinasabi na family head, na biglang isang malaking pagsabog ang makikita. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na nanlaki ng malapit nang tumama sa kanya ang enerhiya. Na sumisigaw si Chairman Yang tapusin na daw nila ito. Na malaking pagsabog ang makikita. Na napasigaw si Jenny na Si-won. At makikita ang mga bumabagsak na mga bato sa mga taong naroroon na sumisigaw na iwasan daw nila ang mga ito. Na napangiti ang isang lalaking nakasalamin na sinasabi na ayos na daw. At sinabi naman ng kalbo na sa tira daw na yon sigurado na daw na ito ay tapos na. Samantalang ang isa naman ay nagulat sa kanyang nakita. Nang si Lee Si-won ay lumabas sa malaking pagsabog na ikinagulat din ni Chairman Yang. Na si Kang Haji rin ay masayang napasigaw na si Won Hyung. Nang makita niya itong ligtas. Na mabilis na namang aatake si Chairman Yang na tumalon sa ere papunta kay Lee Si-won na napaturo pa ang isang lalaki nang makita ito. Habang aatakihin ni Chairman Yang si Lee Si-won ay sinabi nito na kung sa tingin daw ba niya ay hahayaan niya siyang makatakas. Habang tatama ang baston niya ay hinawakan ito ni Lee Si-won. Na ikinagulat ni Chairman Yang sa kanyang nakita. Nagagawa ng isang kontra-atake si Lee Si-won sa kanya na ito ay umikot sa ere upang sipain si Chairman Yang. Na napanganga si Jenny na hindi makapaniwala. Pati na ang mga matatanda sa kanilang nakikita na napasabi pa ang matandang kalbo na o. Na tumingin si Chairman Yang kay Lee Si-won na naiwasan niya ang ginawa nito. Ngunit ang baston na gamit niya ay kanyang nakuha. Na masayang sinabi ni Kang Haji na wow. Si Won Hyung. At pagkatapos ay pareho silang napaatras sa isa't isa. Habang hawak ni Lee Si-won ang baston ay sinabi nito na hindi daw siya naging maingat, Chairman Yang. Na malakas na ibinaon ni Lee Si-won ang baston sa sahig. Na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya na hindi daw dapat niya ginagamit ng basta-basta ang napakahalagang sandatang katulad daw nito. Habang sinasabi ng ibang mga tao sa likod niya na hindi daw ba't yan ang bagay na pinahahalagahan ni Chairman Yang. Na napasabi ang isa na sinusubukan daw ba niyang udyukan si Chairman Yang. Na makikita itong seryosong nakikinig sa mga ito. At pagkatapos ay sinabi niya kay Lee Si-won na alam na daw niya ngayon, tinukso daw niya siya para makarating rito. At upang kunin daw ang kanyang mahalagang sandata mula sa hangin gamit ang pinakakaunting galaw. At pagkatapos ay seryosong sinabi sa kanya ni Lee Si-won na nais pa daw ba niyang ipagpatuloy ang labang ito. Na napangiti lang sa kanya si Chairman Yang. At pagkatapos ay mabilis niya itong sinuntok na kanyang naharang. Ngunit siya ay napaangat sa ere. Na ikinagulat ni Kang Haji. Habang susuntok si Chairman Yang ay sinasabi nito na ngunit may isang bagay daw siya na hindi niya alam. Na malakas na sinuntok si Lee Si-won na napatilapon sa pader. Na makikita na ito ay nawasak na ikinainis niya. At mabilis na sinundan ito ni Chairman Yang ng tuhod. Na mabilis niya itong naiwasan. At makikita ang pader ay halos na mawasak sa lakas ng pagtuhod ni Chairman Yang. Na makikita si Gyubom ay nag-aalala kay Lee Si-won. Na ikinalaki ng mata ni Jenny na napasabi pa na talaga daw bang papatayin ni Gilnam si Lee Si-won. Na pinagpapawisan sa panunood ang dalawang elder na seryoso. Na napahawak pa sa salamin si Elder Kim. Habang nakatingin si Lee Si-won kay Chairman Yang ay sinasabi nito sa kanya na ang Chwisujang ay hindi daw isang sandata. Na makikita ang kanyang prosthetic na binti na sinabi pa niya kay Lee Si-won na sa halip, ito daw ay isang kasangkapan na pumipigil sa kanya sa paggamit ng kanyang paa. Makikita na nakangiting nakatayo si Chairman Yang. Na sinabi pa nito na makikita ang kanyang muka na noong ginagamit daw niya ang baston. Binibigyan daw niya siya ng pagkakataon pero ngayon daw ay tapos na. Na napasabi si Kang Haji sa kanyang isip na isang kasangkapan. Sinabi pa nito habang makikita si Jenny at ang lalaking may tato sa muka na. Ano daw sa tingin niya? Lalong magiging mapanganib daw mula rito. Kaya, itutuloy pa daw ba niya? Na sinabi ni Jenny na nanlaki ang mata na hindi daw ito maari. Na napangiti lang si Lee Si-won. Na tumingin sa kanya na sinabi nito na nakahanda na daw siya na harapin ito. At dito nagtatapos ang ika-20 kabanata.